Yan, okay. Okay. Share lang tayo. Share. Share lang tayo. Share. Yan. Okay. So, nakapag-share na tayo, guys, no? Yan. Hello. Yan. Hello po sa inyo. Yan. Sandali Okay. Aha. Okay. So, mga kaibigan, bago po tayo mag-start, no, sasagutin lang natin to. Okay, sasagutin lang po natin ito. Yan. May PM po sa akin ang isa kong follower. Okay. Ganun pala. Okay. Yan. Okay, mga kaibigan, ang sabi po ni Edna. Ang sabi po ng aking follower na si Edna. Yan. Ito. Yan. Nakasampung message siya. The same lang ang kanyang tanong. No? So, sabi po ni Edna, Madam Admin Rich, sa inyo ko na po tatanungin. Kakapanood ko lang po kasi kay JDB. Nanood siya kay JDB, no? So, lately, hindi ako nakakapanood kay JDB. Sabi po ni Edna, kakapanood ko lang kasi kay JDB at medyo na-bother po ako sa kanyang sinabi. Sabi po niya kasi siya ay Marcos loyalist, pero sinasabi po niya na wala daw infrastructure si PBBM. Wala pa daw po nagagawa na infrastructure si PBBM. Anong masasabi niyo, Admin Rich? Totoo ba ito? Okay. So, nanood pala siya kay JDB. Sandali, tingnan nga natin Hindi ko kasi, tingnan lang natin yung sinasabi ni JDB Kasi, mahirap naman komentuhan pagkatapos hindi ko naman napapanood, no? Sandali guys, tingnan lang natin yung sinasabi ni JDB. Kasi ang sabi po nito, itong nagtatanong sa akin ay subscriber din daw siya na JDB, pero medyo na daw siya kasi sinasabi nga daw ni JDB na wala daw infrastructure, wala pa daw nagagawa na infrastructure project si PBBM. So tingnan ko lang kung ano yung sinasabi ni JDB para at least alam natin Kasi mahirap naman komentuhan na hindi natin alam. Dali tingnan muna natin Ano kaya to? Dali guys tingnan natin dito saan kaya parte dito? Yan. Saan part kaya dito na sinasabi ni JDB? Napanood po, sino po nanonood sa inyo? Nakapanood po ba kayo kay JDB? Ang nangyari dito, meron silang pondo na makalagay para sa batas. Wait Kasi kasama po namin to si JDB, no? Kasamahan po namin ito si JDB. At pag meron po kaming mga event ay minsan nakakasama namin. So, tignan lang natin hindi ko alam kung saan dito banda yun, no? Ito yung budget na kailangan mong gawin. Ayos na nila yung inflation rate. Dali guys hindi ko makita, no? Basta earliest 2023. Hindi ko makita kung saan banda rito yung sinasabi ni JDB, no, na wala pa daw nagagawa ng infrastructure, no, si PBBM. So, tinatanong po ng ating kaibigan, no,
at subscriber din at follower sa Facebook at saka sa TikTok na si Edna kung totoo daw ba yung sinasabi ni JDB na wala pa daw nagagawa si PBBM na infrastructure. So, ang sabi niya, pagkakwento niya ay madami nga daw nag-react, no? May mga nag-react daw na Marcos loyalist. So, sagutin natin, no? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni JDB dyan, no? Sa kanyang sinasabi na wala pa daw nagagawa na or wala pang nagagawa na infrastructure si PBBM, no? So, pero eto po kasi, mga kaibigan, Elvira G, hello MLSO, Admin Rich. Yan. So, sagutin po natin infrastructure. Tingnan po natin ano po ba ang, tingnan muna natin yung definition ng infrastructure, no? Para malaman natin. So, hi, hello Admin Rich. Admin Rich tuloy. Ami Rusul, hello po Ami Rusul. Maraming pong salamat sa panonood, no? Maraming salamat. Yan. Romeo Spiritu, Madam, mga buang po iyang taong nagsasabi na wala pang nagagawa. Okay, hindi ko po alam kung ano yung pinaghuhugutan ni JDB, no? Pero, yun nga po, may nag-message sa akin yung isa natin na follower sa Facebook, pati dito sa YouTube, tsaka sa TikTok. Sabi po niya, kakanood lang daw niya kay JDB. At ang sinasabi daw ay wala pa daw na nagagawang infrastructure, no? So, bago po tayo mapunta sa ating pinaka-topic, sasagutin muna natin ito, no? Sagutin po muna natin. Unang-una po, i-define po muna natin ano po ba yung infrastructure. Okay, so tingnan natin yung definition ng infrastructure. Infrastructure is the set of facilities and systems that serve a country, city, or other area, and encompasses the services and facilities necessity for its economy. So, yung definition, ano daw ito? Set of facilities. Mga facilities daw, iba-ibang mga sistema na nagsiserve sa country, sa syudad, sa isang area, at ito daw ay nagbibigay, no, ng mga services at mga pasilidad na pangangailangan or kailangan sa ating ekonomiya. Yun daw ang infrastructure. So ano pa sabi dito? Households and firms to function. So kasama na daw dyan, no? Basta mga services, encompasses services and facilities necessary for its economy, households, and firms to function. So, sabi dito, ano-ano daw yung mga infrastructure? Infrastructure is composed of public and private physical structure such as roads, railways, bridges, airports, public transit system, tunnels, water supplies, sewers, electrical grids, and telecommunications, including internet connectivity and broadband access. In general, infrastructure has been defined as the physical components of interrelated system to providing commodities and services essential to enable, sustain, or enhance societal living conditions and maintain the surrounding environment. So mga kaibigan, nakita na natin kung anong ibig sabihin ng infrastructure, no? So dito po kay Edna na nagguluhan, mga kaibigan, sa sinabi po ni JDB, no, na wala pa daw nagagawa ang Marcos administration na infrastructure. So, nung binasa po natin ang definition ng infrastructure, sad to say, nagkakamali po yung ating kasama na si JDB. Hello, JDB! Yan, shout out sa'yo, no? So, sorry po pero nagkakamali po dito si JDB. Actually, mga kaibigan, magaling po yan si JDB, no? Magaling po yan mag-commentary,
magaling po siya may mga resibo po, no? Magaling po siya mag-commentary, no? Isa po yan sa magaling na vlogger, no? Pero pagdating po dito sa sinasabi niya, kung totoo man itong sinabi ni Edna, kasi hindi ko napanood yung sinabi ni JDB. Tinatry kong tingnan dito, no? Pero hindi ko makita dito kung nasang part kung nasang part dito yung sinasabi niya na wala daw natapos o wala pa daw infrastructure si PBBM. So, kung titingnan natin, ang sabi po dito, no, roads. Guys, sa pagkakaalam ko, marami na pong roads na natapos ang PBBM administration. Railways, yung sikat na Metro Manila Subway. Railways yan Di ba? Na ang dami nang nagagawa, natatapusin ang yung tatapusin by 2028 at operational na. Yung PNR, yung mga MRT, LRT1, yung mga train, mga kaibigan, no? Infrastructure yan Ano pa? Yung bridges. Huwag niyong sabihin walang nagawang bridges si PBBM. Di ba? May nagawang at natapos sa bridges si PBBM. Ano pa? Airports. Meron din. Itong airport nga lang natin ngayon, no? Yung Ninoy Aquino International Airport na talagang pinapaayos niya kay Ramon Ang. At yung sa Bataan, di ba? Mga kaibigan, maraming airport ngayon na nagagawa, no? Public transit. Ito nga lang Lambas, mga kaibigan, na una ay nagkaroon ng pilot launching sa Cebu, pagkatapos sa Davao, tapos sa Valenzuela, at sa mga magkakaroon pa in the future. O infrastructure ito, mga kaibigan, no? Ano pa? Yung mga tunnels, water supply. Water supply. Diba? Sewers, electrical grids, telecommunications, lalo na itong ginagawa ni PBBM ngayon, no? Yung internet connectivity, broadband access. Mga kaibigan, sa totoo lang, ang dami na pong nagawa ni PBBM na infrastructure. Kaya hindi po kapanipaniwala na walang nagagawa ang Marcos administration na infrastructure. Sa totoo lang, no? Hindi ko alam kung paano, bakit nasabi ni JDB na wala pang nagagawang infrastructure ang Marcos administration. Pero kung titingnan po ninyo, napakarami nang nagawa na infrastructure ang Marcos administration, no? So ulitin po natin, mga kaibigan, na ano yung infrastructure? Infrastructure is the set of facilities and system that serve a country, city, or other area and encompasses the services and facilities necessary for its economy, households, and firms to function. Infrastructures is composed of public and private physical structures such as roads, railways, bridges, airports, public transit, tunnels, water supply, sewers, electrical grids, telecommunications. Naalala niyo rin ba, mga kaibigan, yung mga dams na dineliver ni PBBM? Diba? Guys, marami pong infra si PBBM. Actually, mga kaibigan, mas marami pong infra ngayon kaysa sa panahon ni Duterte. Yun nga lang, yung iba ay long term, no? Hindi pa natatapos. Pero may mga natapos na rin po na infra si PBBM. Kaya, para po sa akin, no, mali po na sabihin na wala pang nagagawang infra si PBBM. Totally wrong po yan. That is misleading. Hindi po totoo na wala pang nagagawang infra si PBBM. Make sense? At katotohanan nga, mga kaibigan, kahit yung flood control
Kung titingnan natin, may nagawa na rin flood control. Kaso anong ginawa? Winalang hiya nga lang ng mga DPWH contractor at ng mga empleyado ng DPWH. May ginawa, pero anong nangyari? Sira. Yung iba naman talagang wala. Goes. Pero kung para sabihin mo walang nagawang infrastructure, mali po yun. Kasi marami na pong nagawa na infrastructure si PBBM. Mga guys, no, kung napansin nyo, mga kaibigan, no, si Yusek Claire Castro, simula nung si Yusek Claire Castro ay pumasok bilang Yusek, tuwing siya ay merong press conference, meron po palagi siyang good news. Diba? Napansin nyo yan. Every time na may press conference si Yusek Claire Castro, meron siya palaging good news. At isa po, no, sa mga good news niya palagi ay yung mga nagagawa na infrastructure projects ng ating Pangulo. So, pwede yung balikan yan, mga kaibigan, or balikan nyo, no? 2023, balikan nyo yung mga ginawa. 2024, yung mga ginawa ni PBBM. Maling-mali po na sabihin na walang nagawang infrastructure si PBBM. Hindi po yan totoo, no? Meron po siyang nagawang infrastructure. Yan po ang katotohanan, no? Mga kaibigan. Yan. Ito nga lang Metro Manila Subway. Oh, ganda-ganda niya, no? Malapit nang matapos yan. By 2028, start na ng operation. Pero hindi pa siya full operation, no? Start pa lang ng operation yung mga phase na natapos, no? Kasi ang pagkakaalam ko, mga 2030 yata ang talagang full operation, talagang buo, no? So, marami pong nagawa ang Pangulo natin, no? Hindi po totoo na wala siyang nagawang infrastructure. Napakarami. In fact, ang dami nga niyang ginawa na ngayon lang ginawa, no, sa panahon niya. Katulad na lang ng connectivity natin, no? Yung internet connectivity, broadband access, yung fiber backbone, yan. Oh, tulad na lang yan. At napakarami, mga kaibigan, no? Mali po isipin na wala siyang nagawang infrastructure. Hindi po yun totoo, no? So, and mga kaibigan, no? In general, infrastructure has been defined as the physical components of interrelated systems providing commodities and services essential to enable, sustain, or enhance societal living conditions and maintain the surroundings and environment. Mga kaibigan, kung wala pong nagawa ngayon si PBBM na infrastructure, baka hindi po lumago ang ating ekonomiya. Pero nakita nyo naman, di ba, mga kaibigan, lumago ang ating ekonomiya. So, parang hindi natin mababangga yung sasabihin na walang infra na nagagawa. Hindi natin maibabangga doon sa ganda ng ating ekonomiya ngayon na nararanasan sa panahon ni PBBM. Kasi kung wala tayong infra, bakit maganda ang ating economy? Yun po ang katotohanan, no? So, hindi po tayo dito nag-sugarcoat. Wala po tayong sugarcoat dyan. Yan po ang katotohanan. Yan. Okay. Dali Wait. Wait. Yan. So, search po tayo. Search po tayo dito, ha. Okay. So, tingnan natin, ha. Okay. 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 So, ito po, infrastructure under President Bongbong Marcos.
So, kumuha po tayo ng iilang ano lang ito, infrastructure. The infrastructure program under President Bongbong Marcos, mga kaibigan, no? Ito po yun, no? Isa pa pala, mga kaibigan, yung mga pabahay, hindi ko pala nabanggit yung mga pabahay. Yung mga pabahay, infrastructure din yun eh. Kasi it's about service, no? It's about kumbaga necessity, no? Para ang mga kababayan natin ay magkaroon ng bahay. Pangangailangan 'yan, no? Basic needs 'yan ng mga Pilipino, pabahay. Isa 'yan sa basic needs ng mga Pilipino. So, ang pabahay po ay infrastructure din 'yan at napakarami na pong pabahay ang naipamigay ng ating Pangulo. At dito nga lang sa Davao, meron mga condo type na mga pabahay. So, ang dami pong infra ng ating Pangulo na natapos na. At yung iba naman ay kasalukuyan pa rin ginagawa. Diba? So, mga kaibigan, mali po na sabihin na walang nagawang infrastructure ang ating Pangulo. Okay, so, ito po previous administration's projects with a focus of improving roads, bridges, and transportation systems. Infrastructure development spending is set as 5% of the gross domestic product, GDP. So roads, bridges, significant construction and upgrades have been made to roads and bridges. As of May, ito mga kaibigan, as of May 2024, 12,000 kilometers of roads and over 1,200 bridges have been built or upgraded across the Philippines. So sa expressway naman, major expressways such as the Central Luzon Link Expressway, CLLEX, and the North Luzon Expressway and LEX, South Luzon Expressway connector are being completed to better connect Luzon. Yung Maharlika Highway upgrades, yan mga kaibigan, no? Almost 1,600 kilometers of roads along the Maharlika Highway, the country's longest thoroughfare from Luzon to Mindanao. So, yan din, no? So, yung mga railways, mga kaibigan, no? Aims to improve and modernize existing railway system, recognizing railways as the... Itong railways, mga kaibigan, nakita nyo naman, di ba? Natapos na yung, LRT1, may natapos na mga bagong train na nailagay, mga kaibigan, na napapakinabangan natin. Tapos yung MRT7, malapit na rin talaga na matapos at marami ng mga phase na natapos at malapit na po talaga na matapos at mapakinabangan natin. Diba? Tapos yung PNR, kasalukuyan din na ginagawa, no? Mga kaibigan, madami pong infra ang ating Pangulo, no? Tapos yung mga ginagawa ngayon na minomodernize yung mga existing airports, seaports, mga kaibigan, no? Yung pinuntahan nga niya sa Balingwan ba yun? Sa may Misamis Oriental, no? May mga seaports, no? Yung sa mga palaisdaan, minomodernize. Mga kaibigan, marami pong infra ang ating Pangulo. So, hindi po totoo na wala siyang nagawang infra, no? So, ito pa, yung sa digital infrastructure, no, mga kaibigan, no, including free wifi. O kita nyo mga kaibigan, yung mga nasa liblib na po, no, katulad ng mga basilan, mga hulo, nakita nyo mga kaibigan, may free wifi na, pati yung mga schools. Di ba? So, hindi po ba pwedeng sabihin na walang infrastructure ang ating Pangulo? Napakarami po niyang na-deliver na infrastructure. Okay? No? So, yan mga kaibigan including a free Wi-Fi program that has benefited 10 million users and over 13,000 locations nationwide. Yan, mga kaibigan, no? So, President Marcos has emphasized build better, more approach, streamlining and permitting process for 185 infrastructure flagship projects approved by the National Economic and Development Authority or NEDA. Yan. So, napakarami po mga kaibigan na infrastructure na ginawa, natapos at kasalukuyan na tinatapos ng ating gobyerno. Yan po ang katotohanan. So, hindi ko po alam kung bakit po nasabi ni JDB na kasamahan namin. Hindi ko po alam kung bakit po niya nasabi na
wala pa daw natatapos na infrastructure si PBBM. So, hindi ko pa alam kung paano niya nasabi yun, no? Pero ang pagkakaalam ko, marami na pong natapos na infrastructure si PBBM at marami din pong kasalukuyan na tinatapos pa lang. Yun po ang katotohanan. Yan. Sabi ni Edna, DDS yata si JDB, nagpapanggap lang na maka-Marcos. Hindi ko alam kung DDS ba talaga siya. No? Pero nakakasama po namin yan, no? Si JDB, nakakasama po namin siya sa mga event. So, hindi ko po alam kung anong pinaghuhugutan niya, no? Yan. So, balik na tayo sa ating topic. Yan. So, yung topic po natin ngayon, mga kaibigan, no? Okay. So, eto nga po, mga kaibigan, for the last time, mag-warning po tayo no, sa ating mga kababayan na pupunta po bukas. Warning po sa mga kababayan natin na pupunta po bukas, no? Okay. So, sa mga pupunta po bukas, mga kaibigan, no, extra ingat. Huwag na po kayo magdadala ng bata, no? Kayo-kayo na lang. Kung pupunta kayo, huwag na po kayong pupunta. Huwag na po kayo magdadala ng bata, no? Yan po, mga kaibigan. Tapos, guys, palagi po kayong titingin, no? Magmatsyag po kayo, magmasin po kayo sa mga katabi ninyo na kung merong mga kahina-hinalang kilos, no? Dahil meron pong napapabalita, mga kaibigan, na meron pong mga maghahasik ng lagim, no? Maghahasik po ng lagim at purposely ay manggugulo bukas. Para daw po, yung may nagsabi pa guys, na gagayahin yung Mindiola Massacre para daw magalit, no? Ang mga tao kay PBBM at sabihin na si PBBM ang gumawa ng ganon, no? At ino-oppress yung mga kababayan natin na naghahayag ng kanilang galit sa mga flood control na mga guni-guni. So mga kaibigan, be aware po bukas, extra ingat po kayo mga kababayan at wag na po kayo magdala ng inyong mga anak, no? Kayo na lang po. At mga kaibigan, iwasan po ninyo na makihalo-bilo kayo doon sa mga yung hindi nyo masyadong kagrupo o kakilala, no? Mga hindi nyo masyadong kilala. Baka mamaya, diba, doon pa mag-umpisa yung kaguluhan, no? So, maging vigilant po kayo bukas dahil meron po mga di umano mga report, no, na gagawa talaga ng kaguluhan para isisi sa gobyerno. At mga kaibigan, eto na daw kasi yung kanilang parang pinakamalakas na issue, mga kaibigan, no, na kanilang pwedeng sakyan. Eto na yun, mga kaibigan. At lumalabas na rin, mga kaibigan, yung kanilang pagiging desperado, lalong-lalo na marami na pong nasasangkot sa mga anomalya ng flood control at marami na pong mga kontraktor na lumilitaw na nasa gobyerno. At mga kaibigan, no, isa nga po lately, nagtawag na yung mga kabataan daw, wag na daw muna pumasok, mag-rally na lang daw. At nagtawag na rin sa mga militar na kesyo mag-take over na, no? Si Chavit Singson. Kasi nga, mga kaibigan, nalaman na meron pala siyang construction firm. At yung construction firm pala niya, mga kaibigan, during the time na siya ay governor ng Ilocos Sur, ay yung construction firm pa niya ang namamahala sa mga proyekto. So, kung titignan natin, mali yun, mga kaibigan, no? So, nadadawit na po ang kanyang pangalan at ang kanyang construction firm. So, dito, mga kaibigan, ay medyo parang ano na siya, parang alam na siguro niya, no, ang mangyayari na talagang hindi lang madadawit ang kanyang pangalan, kundi baka makasuhan. Dahil nga sa mga nangyari, mga kaibigan, no, in the past. So, eto, mga kaibigan, nananawagan na siya na parang kudeta, no? At meron pong mga lumabas, mga kaibigan, na magkakatay ng baka. Magkakatay pa ng baka, no, sa Davao City. Parang sasabayan nila yan. No? Sa Davao City, sasabayan. At magkakatay daw ng 100 na baka
Parang ang mag-sponsor ay si Chavit Singson para marami daw dumalo. So mga kaibigan, tatargetan na naman nila ang sikmura ng mga kababayan natin, ng mga mahihirap, no? Para maraming dumalo. Gagamitin na naman ang mga kababayan natin na mahihirap na para maraming dumalo ay mag-iihaw ng 100 na baka. Siyempre nga naman, ang mga kababayan natin, ang mga mahihirap, pupunta sila dahil para makakain. No? So, nakakaawa. Palagi nilang ginagamit yung ating mga kababayan. No? So, mga kaibigan, maging vigilant po kayo bukas dahil meron pong mga report, mga kaibigan, no, na talagang gusto na manggulo. At sabi ko nga po kanina, mga kaibigan, no, na gusto daw ay gawing Mindiola Massacre. Ala Mindiola Massacre. So guys, no, etong sasabihin natin, pangungunahan na natin yan, guys, no, na kapag may nangyari bukas na kaguluhan, alam na natin kung kanino galing yan. Kapag may nangyaring kaguluhan bukas, alam na natin kung sino ang mga grupo na nag-initiate ng kaguluhan na yan. Yun yung mga grupo na gustong palitan ang ating Pangulo, BBM. Sila yung mga grupo na nananawagan na pagbaba ng ating Pangulong BBM. Sila yung mga grupo na atat na iluklok ang isang lustayera ng pera na si Sara Duterte. Sila din yung mga grupo na manggugulo. No? So mga kaibigan, be aware. Maging aware po kayo bukas. At sabi ko nga sa inyo guys, diba, ako sabi ko pupunta ako pero last minute nagbago ang isip ko. No? Na instead na pumunta doon, ay dito na lang ako sa bahay, mag-monitor at at the same time ay ipanalangin po natin ang peaceful rally na magaganap bukas. At ipanalangin po natin na hindi po magtagumpay ang kasamaan, yung mga demonyo na naglipa na bukas, no? Panalangin po natin na sila ay hindi magtagumpay sa kanilang maitim na balak. Yan. So, pero kung kayo naman ay mas maigi pa na magbago ng isip nyo at wag na kayong pumunta bukas, no? Pwede naman kayong sa bahay lang at pag mag-pray na lang tayo, no? So, para na rin sa inyong safety. Ako mga kaibigan, hindi na ako pupunta, no? Pero kung gusto nyo talaga pumunta, okay, go. Wala sa inyong pipigil, punta kayo. Pero extra ingat lang kayo. Dahil, itong sasabihin ko sa inyo, no? Pag meron pong stampede na nangyari, mga kaibigan, marami po. Hindi sila na gaganon dahil ginanon ng baril o kung ano man eh. Marami po nagaganon dahil sa stampede. Kapag nagkagulo na yung mga tao, kanya-kanyang takbuhan, tapos ikaw kung mahina-hina yung tuhod mo, dadapa ka pagkatapos maaapak-apakan ka. O, hindi natin alam, no? Wag naman sana. So, mga kaibigan, no? Sana lang po ay hindi po maganap bukas ang kaguluhan at hindi magtagumpay yung mga tao ng mga green crocodile na gustong iluklok ang kanilang vice-presidente na presidente ng impyerno, no? So yun po ang ating ipapanalangin bukas para nang sa ganon ay hindi po mahaluan ng kaguluhan ang mangyayaring rally bukas, no? Inom muna akong water. Wait. Yan.
Okay. Okay, so tingnan natin. Ang sabi kasi nitong isa, ano yung sabi niya? Anong ekonomiya alam mo? Mo ba yun? Anong ekonomiya? Alam mo ba yun? Yan. So, tingnan po natin Yan. What is the current economic situation in the Philippines? Yan. Okay. Okay. Tingnan natin Okay. Mga kaibigan, no? So, GDP expanded by 5.6% in 2024, placing the Philippines among the top growth performers in the region. As a result of continued recovery and reforms, the country is on a track to transition from lower middle to upper middle income status by 2026. Tingnan po natin dito sa World Bank. Okay. Tingnan po natin sa World Bank. Dala. Okay, tingnan po natin Okay. So, dito po, growth is likely to remain robust in the Philippines. Tingnan mo, ano sinasabi mo, malabagsak ang ekonomiya? Bugok ka ba? Sabi dito, World Bank dito World Bank. This is World Bank. World Bank Group, worldbank.org. Yan. So sabi dito, growth is likely to remain robust in the Philippines and be among the fastest in the region despite global slowdown and increased trade policy uncertainty. Thanks to strong domestic demand underpinned by stable inflation and monetary policy easing, sustained public investment despite ongoing fiscal consolidation and the effects of recent investment policy reforms, which could boost private investment. Over the medium and long term, the government is committed to making large investments in both human and physical capital to boost inclusive growth, sustainably financing its inclusive growth ambitions and achieving the medium-term fiscal targets will require accelerating revenue mobilization efforts. However, recently passed tax policy reforms that broaden the tax base will contribute to a marginal increase in tax revenue in 2025. So, yan po mga kaibigan, no? Yan. So, yan po mga kaibigan, 1.2 million households in the Philippines have benefited from small-scale community infrastructure sub-projects such as water systems, school building, daycare center, healthcare, roads, and bridges. Yan. So, mga kaibigan, isa po ang Pilipinas sa maganda po ang ekonomiya, no? Alam nyo kayo mga DDS, ang problema sa inyo, Pilipino kayo pero hindi kayo bilib sa bansa ninyo. Yan ang pagkakaiba natin. Kasi ako, Pilipino ako, pro-government, pro-Marcos, bilib ako sa bansa ako. Bilib ako sa Pilipinas. Ang pagkakaiba natin mga DDS, kayo wala kayong bilib sa Pilipinas. Kasi yung inyong presidente ng impyerno na si Sara Duterte, walang bilib sa Pilipinas. Siya mismo nagsabi, nasa South Korea siya, na marami siyang bansang napuntahan, at sa mga bansang napuntahan niya, nakita daw niya na wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. Minusra pa niya, wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. Ganon siya, kawalang hiya. Ganon niya minaliit ang Pilipinas. Kaya yun ang pagkakaiba natin. Kasi ako, Pilipino, pro-Marcos, bilib ako sa Pilipinas. Diba? Kaya kayo, sasabihin yung, ay, maganda ekonomiya.
Para sa inyo pangit kasi DDS kayo. Kasi mga bugok kayo, mga bugok, mga wala kayo mga utak. Ang utak nyo kurtang-kurta na kasi mga budol kayo at kayo ay mga tinatawag na kulto. Kung ano lang sabihin ng inyong presidente ng impyerno, yun lang pinapaniwalaan nyo. Kahit fake news ang sinasabi ng presidente nyo, no, presidente ng impyerno, ay pinapaniwalaan nyo dahil kayo ay mga kulto. Yun ang pagkakaiba natin, mga DDS. Kasi ako, pro-Philippines, pro-Marcos. Mahal ko ang bansa ko. Kita mo naman yung tinatanong, are you pro-China or pro-Philippines? Hindi niya nasagot ng diretso. Anong sabi niya? I'm not pro any country at all. My God. Pilipino siya. Vice President of the Philippines. Kayang-kaya mo sanang sabihin na I'm pro-Philippines. Bakit hindi niya nasabi? Kasi, pag sinabi niyang I'm pro-Philippines, magtatampo si Xi Jinping. Baka mamaya tanggalin na yung mga pera, yung mga suporta sa kanila. Baka mamaya hindi na sila bigyan. So hindi niya pwedeng sabihin I'm pro-Philippines. At the same time, hindi rin niya pwedeng sabihin I'm pro-China. Kasi Vice President siya ng Pilipinas, tapos sasabihin niya I'm pro-China. So, ang nangyari, sinabi na lang niya, I'm not pro any country at all. Playing safe. Hindi daw siya pro-Philippines, hindi raw siya pro-China. I'm not pro any country at all. Ganon pa rin yun. Ganon pa rin yun. Pro-China ka pa rin. Bakit? Pilipino ka. Dapat mabilis mo lang masabi na I'm pro-Philippines. Anytime, dapat mabilis mong mabigkas, I'm pro-Philippines. Kasi Pilipino ka eh. The fact na hindi mo kayang bigkasin yung salitang I'm pro-Philippines, ibig sabihin, pro-China ka talaga. Diba? Pro-China ka talaga. Kaya nga walang hiya ka eh. Kasi pro-China ka eh. Diba? Yan lang yan. Yan. Sandali ang sabi ni ano ano sabi nito? Paano daw mapalago ang agriculture? Mapalago na nga ni PBBM ang agriculture. Nagtatanong ka pa, bugok ka ba? Sabi niya, paano daw mapapalago ang agriculture kung puro daw buhaya? Bugok ka pala eh. Mapalago na nga ni PBBM ang agriculture eh. Kaya nga ang daming harvest ng palay. Kaya nga, di ba, pinag-utos si PBBM, stop, walang magi-import. 6 na buwan, walang magi-import, stop. Kita mo, ngayon lang ulit nangyari sa Pilipinas na walang magi-import, stop. Kasi nga, grabe ang daming production ng palay. Bakit dumami ang production ng palay? Dahil yan sa effort ng ating Pangulo, napalago niya, napaganda niya ang sistema ng agrikultura at napaayos niya ang lahat ng mga korupsyon sa agriculture. At yung mga rice cartel, yung mga cartel, no, yung mga nag-hoard ng mga bigas, wala na yan. Yan ay winasak lahat ni PBBM at ni SMR.
Nakita nyo, may 20 pesos na bigas. Nakita nyo, pinatigil ni PBBM ang importation. 6 months. My God, hindi nagawa ni Duterte yan. Sa panahon ni Duterte, illegalize lahat ng mga importation, ng mga illegalize lahat. Yun ang ginawa. Wala na, ang mga magsasaka natin, wala na. Hindi na nagtatanim dahil binibili lang ng 7 pesos, 11 pesos yung kanilang mga bigas dahil puro import. At wala nang nagtatanim. Hindi na kayang pakainin ang bayan. Kaya puro na lang, import. Yan ang nangyari sa panahon ni Duterte. Pero nung pagpasok ni PBBM, inayos niya ang agriculture at ang Department of Agrarian Reform. Diba? Kita mo, tuloy-tuloy ang pamimigay ng land titles. Just lately, nung isang araw, nandun kami sa Pampanga at namigay ng land titles. Ano sabi ng mga na-interview namin? Ay, ang tagal-tagal na nilang hinintay. Yung iba, 33 years na naghihintay. Wala daw land titles. Pero pagpasok ni PBBM, si PBBM lang ang nakagawa nito. Diba? Ang galing ng Pangulo namin. Hindi yan kaya ng Pangulo nyo kasi Pangulo nyo, inutil. Diba? Bukod sa bugok, inutil pa. Bugok naman talaga 7 years na high school. Inamin niya, na 7 years in high school siya. Bugok. Bugok yung Pangulo nyo, yung nasa dahig. Bugok yun. Kung hindi ba naman siya bugok, makukulong ba siya sa dahig? Ay, napabugok yun. Ang sabi ng isa? Dali. Ito na. Sandali. Tignan natin Okay. Okay. Ito yun. Okay. Ito yun. Handog ng Pangulo. Handog ng Pangulo. Financial assistance to farm leaders and distribution of land titles, no? Ito po ay sa Pampanga, no? Andali, tignan natin kung saan siya sa Pampanga. Okay. Sa Pampanga. Okay. Dito pala sa YouTube yan. Okay. Pampanga. San Fernando, Pampanga. Sa, Giao Convention Center. Yan. Giao Convention Center. Yan. Yan. Yan, dyan po kami. Yan, kakaumpisa lang yan. Wala pa yung mga tao, no? Ayan na natin. Yan. Ang pera ng tao bayan. Yan. Yan, Dali. Si PBBM ang maging Pangulo sa next 2031 ba? Grabe, no? Ang laki na ang bigat-bigat ng balikat niyan, of course. Pero huwag kayong mag-alala. Tutulungan natin kayong mapagaan. Samahan niyo kami dito ngayon.
Mga kaibigan, meron kasi kami na interview na ang sabi ng mga taga Pampanga na interview namin doon, dala-dala nila yung titulo ng lupa. Ang gusto daw nila ay maging Pangulo si PBBM hanggang 2031. Take note, hanggang 2031 gusto daw nila ang Pangulo ay si PBBM kasi marami daw nagagawa. Di ba? Mga kaibigan, mahal na mahal ng taong bayan si PBBM. Di ba? Wala kayo dyan. Okay. Sa mga Pilipino na magnanakaw, wala siya magagawa. Dahil ayaw niya Ito yan, no? ang trial. Magnanakaw ang gusto mo sila mo. Hanggat hindi siya umaharap sa trial, mananatili yan sa puso at isipan ng mga Pilipino na magnanakaw siya. Diba? Dalaan. Sabi ni Josh Kyle C, nagtataka ako sa mga DDS na yan. Ano ba napakain ng mga Duterte sa kanila? Halos ialay na nila ang buhay nila. Ngayon, may naitulong ba sa kanila si Sara? Ano po kasi yan Josh? Kulto. Ganyan po kasi ang kulto, no? Blind following, no? Blind following po, ganyan po kasi talaga ang mga kulto na kahit na walang nai-offer na maganda sa kanila, kahit walang nagagawang maganda sa kanila, kahit alam nila na mali, wala pong question. Talagang sasambahin nila yan. Kulto po, kulto. Yan po ang tinatawag na kulto, no? Kulto po kasi ang mga DDS. Sa totoo lang, no? Wala po sila sa wala po sila sa yung sound mind, wala po. Wala sila sa tamang pag-iisip. Kulto po kasi sila, no, na kung ano yung sabihin ng kanilang mga Panginoon, doon lang sila, no? Nag-i-stick lang sila doon. Wala silang pakialam kahit na may mali. Blind, no? Totally blind, no? Nabubulagan po sila. Ganun po kasi talaga ang kulto, no? Susunod sila kahit na ano ang sabihin, kahit na masama ang sabihin, susunod sila kasi sila po ay kulto. Yan po ang katotohanan, no? Josh. Yan. So, yan po Josh Kyle C. Kulto po kasi etong mga DDS, no? Yan. Correct po kayo, no? So, sila po ay kulto. Ramvlog 29, tuloy-tuloy na ang President 2040. Hanggang 2014 daw, sabi ni Ramvlog, tuloy-tuloy na, no? Si PBBM until 2040. Yan. Sabihin kayo natin kay PBBM mag-declare ng martial law, no? Pagkatapos hawakan niya ang Pilipinas for 20 years, no? Katulad kay Apo Lakay, no? Ganon. Yung kay Apo Lakay, merong mga daming plebiscite daming election. Gusto ko yung kay PBBM ang gawin niya, i-martial law niya, tapos hawakan niya ang Pilipinas for 20 years. Wala nang plebiscite, wala nang election. Talagang hawakan niya, siya na yung maging Pangulo for 20 years. Fix for 20 years para talagang siguro ang ganda-ganda na ng Pilipinas, no? Pag si PBBM ang Pangulo, ang ganda-ganda na at wala na talagang korupsyon. Kasi kita niyo naman, si PBBM talagang inaayos niya ang ating bansa. Talagang walang korupsyon, di ba? Yan. So sana nga po mga kaibigan, no? I-ano po natin na si PBBM po ang Pangulo until 2040, no? Yan po guys. Basketball highlights, BP Sara, tahol ng tahol. O nga, tahol nga siya ng tahol no? Bumabalik naman sa kanya yung mga tahol niya di ba? Bumabalik sa kanya.
Yan. Mga kulto po kasi mga DDS eh. Talagang sila po ay mga kulto. Yan. Totoo po yan. Kulto po sila. Kaya takot na takot po sila no, kasi alam nila na kulto kasi sila eh. Hanggang doon lang talaga sila, no? Yan. Okay. Kulto. Sila po ay kulto. O nga, Norman Valencia, sana wag na bumaba sa pwesto si PBBM para tuloy-tuloy ang pag-unlad. Correct. Tama po kayo dyan, no? Correct po kayo. Cutest kids and cats. Agree ako dyan. Tumpak, no? Norman Valencia, palitan na ang Constitution ng Pilipinas. Tama, palitan na natin, no? Ang Constitution para i-ano natin si PBBM na pwede pa siyang tumakbo. Tiyak mananalo yan, no? Correct. Yeah. Okay. Pilipino ako. Close to 195,000 land titles have been distributed since President Ferdinand R. Marcos Jr. assumed the presidency, the Department of Agrarian Reform said Tuesday. Kita nyo, only in the time of President Marcos nangyari yan, no? Kay PBBM lang nangyari yan, 195,000 land titles ang naipamigay. Sabi nga nung mga nakausap namin kahapon guys, no, sa nung in-interview namin, sabi nga, tagal na nilang nag-aantay ni isang presidente. Walang gumawa nito, no? Si PBBM lang talaga. Si PBBM talaga mga kaibigan, kapag siya talaga ang pangulo natin, no? Ay tuloy-tuloy po talaga ang pag-unlad natin. Sa totoo lang, baka maungusan pa natin ang Singapore kapag si PBBM ay tuloy-tuloy na maging pangulo hanggang sa 2030. No? 2040 pa, mga kaibigan, no? Sana si PBBM ang maging pangulo. Correct po, no, mga kaibigan? Sandali, mali yata yung sinasabi nito si Nobs. Grabe itong si Nobs. Bugok yata ito, DDS yata ito eh. Sabi ba naman ni Nobs, mga kaibigan, hinahamon kita, patunayan mo si PBBM sa panunungkulan niya ay walang korupsyon. My God, Nobs. My God, nag-iisip ka ba okulto? Sino nagsabi sa iyo na sa panunungkulan ngayon sa panahon ni PBBM walang korupsyon? My God, hindi mo ba nakikita ang mga flood control projects? Hindi mo ba nakikita si PBBM na mismo ang naglabas ng mga korupsyon na ito, mga ghost project? Si PBBM ang naglabas nito. At siya ang nagpa-full investigate sa mga korupsyon na nangyayari ngayon. My God, saan lupalop ka ba nang galing? No? Ang kagandahan dito kay PBBM kasi etong korupsyon na to, tinutuldukan niya, sinusolusyonan niya. Kasi ito mga kaibigan lahat ang to, namana niya kay Duterte. Namana niya sa administrasyon ni Duterte ang lahat ng mga korupsyon, mga ghost project, lahat ng mga korupsyon na to, namana niya sa panahon pa ni Duterte. Yan ang katotohanan. Yan ang totoo, no? So lahat po ng mga nangyaring korupsyon ngayon, nanggaling po yan sa panahon ni Duterte, no? Grabe po ang korupsyon sa panahon ni Duterte. Sobrang korap. Grabe pong kakorap sa panahon ni Duterte, no? Yan. At in fact, mga kaibigan, ito, ano ko sa inyo, si Duterte nga mismo nagsabi. Si Duterte mismo nagsabi, mga kaibigan, na hindi niya kaya na tapusin ang korupsyon. Sandali lang, pakinggan niyo muna yung aking kasama. Yung kasama ko kahapon, pakinggan niyo. Ayan. May, dali Ito.
Ito. Yan, si Joy TV. Joy TV. Joy TV. Siya ngayon namimigay ng dress assistance and titulo. So, diba, shoutout ko sa mga release dyan, no? BBM pa rin ang Pangulo. At alam niyo po ba, sa mga kasama, mga kababayan natin dito, ang gusto hanggang 2031, and sabi nga po nga, gawin ng Prime Minister si Dilimus, and daming nagagawang kapulian sa bansa. Kaya sa mga DDS dyan, no? Manigas kayo. Diba, totoo naman eh. Alam niyo po ba, kahit na anong gawin yung mga DDS kayo, wala na kayong magawa. Kasi diba, halos ngayon, mga kababayan natin dito sa Pinas, no? At hindi lang dito sa Pinas, mga OFW, no? Gusto pa rin si PBBM ang maging Pangulo sa next 2031 ba? Grabe, no? Ang laki na, ang bigat-bigat ng balikat niyan, of course. Pero huwag kayong mag-alala, tutulungan natin kayong mapagaan. Samahan nyo kami dito ngayon. Kasi mga kaibigan, kahapon, tawa kami ng tawa. Kasi may mga na-interview nga kami, ang sabi, gusto nila na si PBBM pa rin ang maging Pangulo ng Pilipinas hanggang 2031. At yung iba pa nga sabi, gusto forever si PBBM ang Pangulo. Kasi marami daw nagagawa. Kasi nga mga kaibigan, hindi kasi nila ito naranasan sa panahon ni Duterte. Wala talagang ganito. Diba? Take note ha. May titulo ng lupa. May cash assistance, 10,000. Tapos namigay pa ng mga traktora, mga makabagong makinarya, ng mga seedlings para itatanim. Saan ka nakakita ng ganong klaseng presidente? Only in the time of PBBM. Sabi ko nga sa inyo guys, no, na makikita mo talaga na si PBBM ay hindi nangungurakot, na walang korupsyon. Kasi nga, kita mo nga, si PBBM, binibigay niya, binabalik niya sa taong bayan ang taxes. Sino yung nangungurakot? Yung mga alipores pa ni Duterte na nandito pa rin ngayon sa panahon ni PBBM na pinatalsik na rin ni Vince Dizon na bagong secretary ng DPWH. Diba? So, mga guys, iyak na lang kayo. Kasi, ang gusto po ng mga kababayan natin sa Pampanga, forever, no? Ang gusto nila, forever si PBBM na maging Pangulo ng Pilipinas. Wala nang alis-alis, forever. Siya ang Pangulo ng Pilipinas. Maraming nagagawa. Di ba? Yan po guys, no? Sorry na lang kayo. Dahil marami po talaga ang may gusto kay PBBM, no? Na maging Pangulo. So, ito po mga kaibigan, si Duterte, umamin po si Duterte na hindi po niya kayang wakasan ang korupsyon sa bansa, no? So, ito po mga kaibigan umamin si Duterte na hindi niya kayang wakasan ang korupsyon sa bansa, no? So, ito po mga kaibigan, no? Kukunin po natin ito sa kanyang SONA, State of the Nation Address 2021. Ito po ang sinabi. Ito po but corruption, it's endemic in government. You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption. Tingnan mo mga kaibigan, ito yung sinabi ni
Duterte sa SONA niya, no? SONA 2021, bcs.gov.ph. Yan po ang ating source, no? Sa gobyerno. Mismo, kinuha mismo natin sa website, no? Website ng bcs.gov.ph. So, ulitin ko, anong sabi ni Duterte? But corruption, it's endemic in government. You cannot stop corruption. Hindi mo daw mapipigil ang korupsyon. Nobody can stop corruption. Wala daw kahit sino ang makakapagpigil ng korupsyon. Sabi pa niya, unless you overturn the government completely. So wala siyang solusyon, guys. Kasi matitigil lang daw ang korupsyon kapag sinarado mo yung gobyerno. Pag talagang sinara mo ang gobyerno, doon lang daw matitigil ang korupsyon. Ibig sabihin, inamin ni Duterte na siya'y inutil at wala siyang strategy, wala siyang kayang gawin para itigil ang korupsyon. Mismo sa bibig ni Duterte nanggaling sa kanyang SONA 2021 na ang korupsyon ay hindi pwedeng pigilan. Ang korupsyon ay hindi daw mapipigil. Si Duterte mismo ang umamin sa kanyang State of the Nation address. Tama? So mga kaibigan, inutil. Inutil siya kasi wala siyang solusyon eh. Samantalang ang Pangulo natin ngayon, ano ginagawa ng Pangulo natin? Wawakasan daw niya ang korupsyon. Hindi daw siya titigil hanggat hindi lahat nakukulong itong mga taong involved. Ang sabi ng Pangulo natin, heads will roll. Hindi siya titigil hanggat walang napapakulong. Seryoso ang ating Pangulo na panagutin ang lahat ng mga taong ito na involved sa korupsyon. Yan ang Pangulo natin. Hindi katulad kay Duterte, nasasabihin lang niya sa kanyang SONA na ulitin natin yung sinabi niya sa kanyang SONA. Yan. But corruption, it's endemic in government. You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption. So mga kaibigan, kaya naman pala inamin niya yung sa kanyang talk to the people na marami daw corruption sa DPWH. Sabi pa niya, sa DPWH, marami yan, mga ghost flood control projects, sasabihin to natapos na, pero ghost, wala naman pala, binubulsa lang ng pera. Alam ni Duterte, aware si Duterte kung ano nangyayari sa DPWH. Alam niya, pero hindi niya winakasan. Alam niya, pero hindi niya tinuldukan. Bakit? Kasi siya rin nakikisama sa pangungurakot. Di ba? Si Duterte din kasi nakikisama sa pangungurakot. Kaya hindi niya tinutuldukan ang korupsyon. Dahil, pag tinuldukan nga naman niya, wala na siya makukurakot. Di ba? Di ba? Totoo yung sinasabi ko, may resibo ako sa SONA ng dating Pangulong Duterte. May resibo ako. Kayo, wala kayong resibo eh. Magsasabi lang kayo, ay si PBBM corrupt, pero wala kayong resibo. Ay si SMR corrupt, pero wala kayong resibo. Yan kayo mga DDS, kulto. Mga fake news peddler. Dapat pag magsasalita kayo, samahan nyo ng resibo para magkaroon naman kayo ng credibility. Diba? Ako, may resibo. Ito, 2021 SONA. Sabi ni PBBM, you cannot stop corruption. Corruption in the government is endemic. Nobody can stop corruption. Yan ang sabi ni Duterte. Unless na isarado mo daw ang gobyerno. Kung ayaw mo ng korupsyon, isarado mo ang gobyerno. Yun po si Duterte. Walang kwentang Pangulo, inutil na Pangulo, walang solusyon. Yan po si Duterte. Inutil, walang solusyon. Diba? Yan po ang buong katotohanan, no? Yan po ang totoo, mga kaibigan. So mga kaibigan, maraming pong salamat. So paalala ko bukas, mga kaibigan, no, mag-ingat
Mag-ingat kayo bukas, aware, no? Be aware sa mga tao na inyong makakasalamuha. At pag may nakita kayong kahina-hinalang kilos, ipag-alam agad sa pulis. Dahil maraming pulis doon, 50,000 ang kapulisan na i-deploy sa mga lugar, no? Para magbantay po. Lalong-lalo na Luneta kasi ang Luneta po, napakalaking park niyan. Kaya kailangan talaga ng maraming pulis, no? So, maraming salamat mga kaibigan, no? Pag-pray po natin na bukas po ay hindi magtagumpay ang mga masasamang loob para pabagsakin ang ating Pangulong BBM. Maraming salamat. At pag may nangyari pong karahasan, alam na po natin kung sino ang ating sisisihin. Walang iba, kundi yung mga green crocodiles. Salamat po. Bye-bye. Good night.